Alam mo ba, ayaw talaga ni Satanas na panoorin mo ang video na ito. Kaya sana, ipagpatuloy mo ang panonood. Isa ito sa mga talata sa Biblia na pinaka nakakatakot. Sabi sa Mateo 7 verse 22 to 23, maraming magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasalan. Mga kapatid, ang mga taong tinatanggihan ni Jesus ay hindi mga walang pananampalataya. Sila ang mga taong tumatawag sa Kanya ng Panginoon. Hindi kita hinuhusgahan. Gusto ko lang itanong sa iyo ang isang bagay. Tunay ka bang sumusunod kay Kristo ngayon? O may relihiyosong pagkakakilanlan ka lang? Kapag nag-iimbita ako ng mga tao na pumasok sa kaharian ng Diyos, marami ang nagsasabi, Katoliko na ako, Kristiyano na ako, Muslim na ako. Pero gusto kong tapatin ka na sabihin sa iyo to, ang relihiyon ay hindi makapagligtas sa iyo. Ang simbahan ay hindi makakapagligtas sa iyo at hindi mo rin maiiligtas ang sarili mo. Ang tanging makapagliligtas sa tao ay ang ating Panginoong Hesus. Gaya ng sinabi ng Panginoon, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Para itong pagpunta sa simihay, kailangan mo ng ticket para makapasok. Si Jesus ang ticket para makapasok sa langit. May pa nga nagsasabi, ilata ko ang Diyos. Pumupunta ako sa simbahan, pero marami ang mukhang banal sa loob ng simbahan. Tapos sa labas ay nagmumura, naninigarilyo, umikinom, nangangarunya, nakikipag-away at nagsisinungaling. Ang mga taong ito ay tinatawag na relihiyosong tao. Sabi ng Diyos, ang paniniwala sa relihiyon ay pagsunod kay Satanas. Ang pananampalataya sa Diyos ay pagsunod sa Diyos. At ang mga sumusunod lamang kay Kristo ang tunay na nananampalataya sa Diyos. Ang isang taong hindi tinatanggap ang mga salita ng Diyos ni kaunti bilang kanyang buhay ay hindi isang tunay na mananampalataya sa Diyos. Siya ay hindi mananampalataya at ilang taon man siyang manampalataya sa Diyos, wala itong saysay. Amen. Nais ng Diyos na tanggapin natin ang kanyang mga salita bilang ating buhay. Nais din niya na maging taong kalugod-lugod sa Kanya. Kung sinasabi natin na naniniwala tayo sa Diyos pero hindi naman nating isinasabuhay ang Kanyang mga salita, so paano nating matatawag ang ating sarili na tagasunod ni Kristo? Kaya tigilan mo na ang panluloko sa sarili mo. Ang paniniwala sa relihiyon ay hindi ibig sabihin ay paniniwala sa Diyos. At ang pagpasok sa simbahan ay hindi ibig sabihin na pagpasok sa langit. Mga kapatid, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Handa ka na bang tunay na bumalik sa harap ng Diyos? Mag-comment ka lang sa ibaba na Diyos ko, handa akong bumalik sa iyo. Iimbitahan din kita na pag-aralan ang mga salita ng Diyos at mamuhay ng tunay na buhay kasama ang Diyos. I-share mo rin ang mensaheng ito para maabot at mapaalalahanan ang mas marami pang tao. Amen. Mahal ka ni Jesus.